Si Army, nasa kabilang linya na natin. At eto, yung kanyang balita. Mga agrarian reform beneficiaries na sangkot sa sigalot sa lupa o land dispute sa 649 hectares na lupa na magkakatabing barangay dyan sa Triala, Cabaruan, Kulong at Caballero, yung pang-isa Army, na muling humarap sa mga opisyal ng DAR at assessor's office, pero andun din yung Maro at Paro at siniguro kung may hawak daw ng mga registered EP yung mga magsasaka, wala daw dapat ipag-alala. Ibalita mo yan, Army. Yes, magandang tanghali sa ating lahat, sa lahat ng ating listeners at syempre mga tagapanood natin sa Facebook at YouTube. Malinaw ba ako kasamang G? Oo, okay naman. Okay. So, yun nga, no? Quote kung sino ang mayroong mga registered EP. Kung saan kayo nakaposisyon, inyo yan. Walang sino man ang pwedeng makapagpaalis kundi ang korte. Ito ang iginiit ni Gimba Municipal Agrarian Reform Officer o MARO na si Engineer Marino Parane sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs ng 649 na ektaryang lupa na nooy tinatawag na Hacienda Domingo sa mga barangay ng Triala, Caballero at Pulong. Sa muling pagharap nito sa mga key officials ng DAR o ng Department of Agrarian Reform na nakakasakop sa bayan ng Gimba, ng DAR Nueva Ecija at ng Nueva Ecija Provincial Assessor's Office at ng LGU Gimba, Miyerkules ng umaga, Hunyo 6, taong kasalukuyan. Sinusugan naman ito ni Nueva Ecija Provincial Agrarian Reform Officer o Paro Edin B. Ponyo. Anya, valid ang emancipation patent o ang EP bilang forma ng ownership sa lupang nililinang at hindi sila titigil hanggat hindi nabibigyang linaw ang mga pangyayari sa likod o ang pinagmulan ng sigalot na ito sa lupa. Ipinagdiinan din nito na maaasahan ng mga magsasaka na sila ay nasa likod ng mga agrarian reform beneficiaries na siyang pinagsisilbihan ng umiiral na batas agraryo. Nagpaliwanag naman si Nueva Ecija Provincial Assessor Attorney Olive Jane Correjo o mas kilala sa pangalang Attorney OJ sa pagbibigay ng tax declaration sa mga Domingo sa kabila ng may mga ipis ang mga naunang nagbayad ng land tax na nakaposisyon sa lupa. Nagpaliwanag din ito kung bakit hindi tinatanggap ng Assessor's Office ang mga bayad para sa mga buwis ng mga pinoposisyonang lupa. Matatandaan kasi na nakansila ang kanilang mga tax declaration dahil nagpalad ang mga kinatawan ng mga heirs ng mga Domingo ng titulo upang makapagbayad ng buwis para sa mga lupain. Ayon kay Attorney OJ, walang nagawa ang kanilang tanggapan o wala silang choice kundi kilalanin ang nagpakita ng titulo at mag-issue ng bagong tax declaration. Matatandaan din na si Attorney OJ o may dokumentong nakasaad na siya mismo ang nagnotaryo ng nooy SPA ng isang Emelita Cruz upang mabayaran ang mga buwis at gawin ang mga transaksyon sa pangalan ng Sanggia Domingo na siyang umaangkin sa naturang lupain. Sa kabila nito, aniya, kung ang mga nakaposisyon sa lupain ay magpresenta ng EP, nagbaba na siya ng utos na ibabalik sa mga ARBs ang tax declaration at pwede na silang muling magbayad ng buwis sa mga lupain. Sa pagpupulong, dumala din ang mga kinatawan ng isa sa mga heirs o tagapagmana ng mga hasyendero na si Maria Ala Domingo sa katauhan ni Ginoong Otelo Aguiles, Joanna Sebel Gasilo
at Bernadette Balbuena. Ayon kay Joanna Sebel Gasilo, ang pagbabayad nila ng buwis sa Municipal Assessor's Office ay parte lamang ng pagsasaayos ng estate tax ng kanilang ama. Ng ama ng heirs na si Angel Domingo. Samantala, hindi naman nabigyang linaw at questionable pa din kung bakit nagkaroon ng titulo ang mga Domingo sa kabila ng sumailalim ang lupain sa Land Reform Program o ang Presidential Decree No. 27. Hindi dumalo sa pulong si Nueva Ecija Register of Deeds Provincial Officer Attorney Leon Rex Africa. Absent din sa pulong si Gimba Municipal Assessor Tony Asuncion. Dumalo naman si Dar Nueva Ecija Legal Division Officer Attorney Donato Estrella at dumalo din si Municipal Mayor Doclito Galapon. Ayon kay Mayor, siya ay kasamang makikipaglaban ng mga magsasaka ng Nueva Ecija at kung ano man ang kanilang kailanganing tulong gaya ng abogado o tulong pinansyal ay makikipagtulungan ito sa kanila. Nais din niya na hanapin kung sino umano ang mga nagsabwatan para magkaroon ng titulo ang mga Domingo sa kabila ng sumailalim na sa Land Reform Program ang sangkot na lupain. Ang pagpupulong kasamang G ay sinagawa sa Barangay Kabarwan at pinangunahan. Caballero Army. Barangay Caballero. Sa Barangay Caballero na pinangunahan ng punong barangay dito na si Captain Leonardo Endong Garcia. At nandun din bilang kinatawan ng Barangay Triala o ng Barangay Council ng Triala si Kagawad Roberto Enriquez. Nasa mahigit 130 magsasaka ang dumalo mula sa Barangay Triala at Caballero. Narito din ang farmer leader na si Ginoong Redentor Barcilita na isa rin sa mga wala pang pinanghahawakang dokumento dahil sa umano'y kabilang ang kanyang lupain sa sinasabing detention area ng mga tagapagmana ng pamilya Domingo. At yan ang balita mula sa Barangay Triala, Kulong, Caballero, kasamang G. Ako si Army Carranza, kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Army. Doon ba sa mga magsasakang naroon at mga residente na affected, diyan sa land dispute niyan ay nasihan doon sa inabot na pagpupulong o pag-uusap kaharap itong mga opisyal ng DAR at saka DAR Paro, Maro, at saka yung nasa legal nila. At the same time, may nandun din yung kinatawan ng assessors ng provincial. So, nasihan ba sila sa tinakbo ng mga pag-uusap nila? Well, kung ang pagbabatayan natin kasamang G ay yung sinabi ni Barangay Captain Endong Garcia, makakatulog na daw ng mahimbing ang mga involved, yung mga involved na ARPs, lalo na yung mga may edad na. Kasi yan kasi talaga yung isa sa mga problema nila na parang dire-diretso, hindi mo sigalot, tapos magugulat na lang sila, meron lang nagbabayad ng tax at may dumating na naman na panibagong representative na umano'y nagka-claim doon sa mga lupain. Na dumidiretso mismo sa mga magsasaka na hindi naman daw dumadaan sa DAR o sa Department of Agrarian Reform. Kung meron man, kasi meron silang iniwan na papel doon na listahan ng mga lupa na sinasabing binayaran yung tax. At pero hindi malinaw kung para saan yung dokumento na yon, na parehong-pareho yung mga land title numbers. Yes, oo. Yan na yung dati ng problema. Ang mga dating problema ay may
may bagong representative eh. Yes, kaya nga. Kaya nga, oo. So, yung dating problema na may dalawang titulo, yung isa ay EP at yung isa ay title na talaga, no? Sa isang lupa. Di ba? Yun yung isang problema. Ngayon, itong may mga EP, sila yung hindi makapagbayad ng kanilang buwis. So ngayon ba ang mangyayari ay tatanggapin na according sa sinasabi mo na itong si Attorney OJ ay uutusan na niya na tanggapin na ang buwis ng mga magsasaka o yung mga tinatawag na ARBs. So ibig sabihin, dalawa pa rin ba yung tax na kokolektahin? Yun ang sabi, oo. Yun ang sabi ni Attorney OJ. Sinabi niya na pag may yung naipresenta na emancipation patent na nakapangalan sa kanila o yung registered EP, ibabalik sa kanila yung tax declaration. Pero dalawa pa rin silang may tax debt. Kumbaga, yung isa binabayaran sa pangalan ng nakaposisyon, yung isa binabayaran, may bayad na actually sa pangalan ng Pamilya Domingo. Sabi niya, meron na daw ganong mga cases na nasa, yung iba yung mga taga-Triala, na meron ng dalawang tax declarations. Actually, yun yung nagpapagulo eh. Oo. Parang hindi kinikilala yung emancipation patent ng mga magsasaka at nang pumasok yung mga partikular na titulo ng kaparehong lupa, at yun ang ine-entertain nila. So, dapat sa simula't simula, kung ang EP ay tinatrato, kasi narinig ko yun doon sa sinasabi ng taga-Maro at Paro, na pagka may EP ka, ibig sabihin niya na may hawak ka ng titulo. So, bakit nagkaroon ng titulo ng panibago? Saan nanggaling yung problema doon? At na siya naman kinikilala itong mga taga-assessor's office na to. At ang hindi kinikilala ay yung mga may hawak ng emancipation patent. Andun kasi yung malaking problema. So, dapat yun yung sinettle nila doon sa kanilang naging pag-uusap kahapon. So, yung ID yata ang may merong problema, wala pa doon. Wala sa meeting. Oo, wala nga yung RD. Kaya nga parang ang naging bunton ng sise during the pagpupulong is bakit, no? At ano ang naging basihan? Bakit nagkaroon ng iba pang titulo at gamit yung parehong description at gamit pa nga daw yung mismo information o yung nandun sa plano ng DAR. Diba? Diba sa plano ng DAR, nandun lahat yung numero at kung ano-ano yung technical descriptions, north, south, etc. Degrees na nakalagay doon, diba? Pagka sa titulo ng lupa. So, walang nakasagot dun sa tanong na yun. Kaya nga, hindi nga yun naging malinaw. No? Pero, may papel pala yung DAR, may malaking papel pala yung DAR na bago sila magtitulo ng titingnan muna nila kung may EP, checkin nila yon. At kung may magpapatitulong iba, pupuntahan nila si DAR. So hindi sila basta-basta magre-release ng title. Sabi mo kasi DAR, yung RD ang meron na trabaho na dapat alam nila o kilalanin nila na merong nakatatak sa likod na dumaan sa reforma, no, sa lupa or sa RPD 27, yung mismong lupain na yon bago sila mag-issue. Or kung nararapat ba silang mag-issue nga ng titulo. Ng titulo. Sabi nga, meron daw sa buwatan, tas meron daw... lumalabas nga, ganun ang nangyayari. Ang tawag mo doon, meron... sindikato. Sindikato. Yun yung salita, no? Actually, yun yung salita din na isa ni Mayor Doc dito at saka ni Maro. At yun yung isa niyang ibinalik bakit inisyuhan ng RD itong mga Domingo ng titulo, samantalang malinaw doon sa dokumento, doon sa original na mother title, na under siya ng land reform o kaya nga. At merong beneficiaries, nakalista lahat doon ng mga pangalan ng beneficiaries. Tapos, pero ako ang tanong ko actually, kasi
doon nga nag-ugat, may bagong titulo, di ba? May bagong Na titulo, pinadala. tapos yung titulo, kinikilala Oo. ng assessor's office, Oo, no? yun nga. Na So, ipinalad. kinukuha nila yung tax, yung buwis, kinukolekta nila, at eventually, ayaw natanggapin yung binabayad na buwis ng mga magsasakang may hawak ng EP, di ba? Kaya nga sabi- parang lumalabas kung gano'n na, ngayon, parang okay na, no? Pwede nang tanggapin yung buwis ng may mga EP. So, parang lumalabas tuloy na parang timawa, yung mga nasa assessor's office kung ganyan na dala-dalawa yung kinikikilan mo ng buwis. Ito yung tanong ko, ito nga yung tanong ko kasi sa simula't-simula, di meron ng titulo, meron ng clone title at ipiniresenta yun sa assessor's office. Nung ipiniresenta yun sa assessor's office at nakita nila na merong dating nagbabayad at may EP at may tax declaration pa, no? Yung mga dating nagbabayad, bakit hindi nila kinwestiyon yun muna? Di ba? Parang, kasi against the law na yun Di ba? There's something wrong. Bakit merong dalawang titulo at yung isa ay parehong-pareho na nahuli pang i-issue at merong mga original na EPs. Ikaw ay nakaupo dyan sa government. Ikaw ay may serbisyo. Ang trabaho mo ay i-service mo yung public. No? At hindi yung lesser few. Lesser na nga, few pa. Pero anyway, doon pa lang dapat meron na naputol na yun di ba? Kasi yun ang pinagmulan kung bakit nagkaroon, parang nagkaroon ng malaking issue. At kung paano nakarating si Emilita Cruz doon sa mga barangay at nakapagpresenta ng tax declaration at ng titulo at na-cancel yung mga initial na tax declaration na nung mga taong nakaposisyon. Doon pa lang dapat naputol na kung tutuusin na parang dapat naputol na pero hanggang ngayon nagpapatuloy. Penasyon na dapat, di ba? Or tumawag sa RD, ala ka bang kakayanang tawagan yung register clerk. And we're not saying na kasi parang si Attorney OJ, sabi niya na hindi pa siya ang provincial assessor nung nagpresenta ng titulo. At mukhang hindi pa rin si Sir Tony Asuncion yung municipal assessor. Pero sila na ngayon di ba? Sila na ngayon yung mga officers. Pero sabi naman na binigyan naman nila ng assurance lalo na si Attorney OJ na na sabi kikilalanin din. Pero sana pangatawanan ng DAR. Oo. At saka hindi Sana pangatawanan Army, pangatawanan ng Paro at ng Maro yung kanilang pinapahayag doon sa mga magsasaka at pagdating naman doon sa dapat kilalanin, ang kilalanin nila yung talagang nagbubungkal ng lupa. Hindi lang yan. Di ba? Kilalanin nila, irespeto nila ng mga offices na pinupuntahan yung magsasaka. Kasi sila talaga yung nandun sa nakaposisyon. Ngayon, may nagpapakilala na naman palang mga bagong kinatawan ng dating landlord. Di gano'n na naman. Panibagong gulo na naman yan. Kasi meron na naman panibago. Di ba? So, kailan matatapos yan? So, isang nagpapagulo dyan, alam mo kung Assessor's Office, yung Registry of Deeds, at yung DAR, na bakit sila naman yung mga ahensya na talagang concerned dyan, pero bakit tumatagal ng so many years at hindi nila naiaayos yan? Di ba? So, bakit? Yun ang malaking bakit. Nasaan ba yung sindikato na yan? Na sinasabi sabing may sindikato? Si Mayor. Si Mayor at saka si Maro. Alam ka naman, tsaka wala ang sindikato dun sa mga magsasaka, saka sa mga residente. Yun bang isa, ano yung pwede pa nilang gawin?
parang kahapon, ang itinuro nila RD eh. Pero walang umangkin nag-own nung problema. Na, pero sinabi lang nila na tutulong sila, ganyan, na ganito yung gano'n. Parang naging ano na lang. Kasi yun din yung hinahanap ko kahapon. Na ikaw, all of you are officials ng mga agencies, ng local government, etc. Ano yung ginawa mo para obligahin mo yung RD? Na unang-una sumulpot, no? Doon sa papupulong na yun kasi malaki yung dapat maging papel niya doon. At makapagbigay ng karagdagang paliwanag doon sa mga masyarakat. Kung Diba? dumating kaya yung RD, masasabi nila na si RD ang dapat magpaliwanag. Kasi nangyari na noon yan eh. Handon din yung RD. Pero kasi yung RD, Yung regional director ng deeds of registration. Binalikan ko yung discussion noon. Ay, Wala ding naging linaw. Parang babalikan niya yung documents saka siya magbibigay. kaya nga. Hugas kamay. So, after 2 years, kasi 2022 eh, nung pumunta itong issue na to, tatandaan ko lang bago pa yan mag-election. At in fact, pero hindi pa natin ito nako-confirm, hindi natin alam kung yung resolusyon na ipinangako noon ng Sangguniang Bayan na huwag tatanggap na muna ng payment mula doon hanggat may dispute. I'm just not sure kung meron yun na... Huwag mo natatanggap doon sa Kangino? Doon sa, sa Domingo. Sa Domingo. Mga Domingo. Nabaliktad naman ang sitwasyon. Ang tinanggap yun sa Domingo at yung magsasaka ang hindi. Di ba? Tapos meron pa di ba yun yung paliwanag nung Tony? Oo. Meron pang isa, di ba, natatandaan mo, January yun, yung naging parang meeting. Tapos nagkaroon ulit ng pagpupulong June. Na ang gagawin naman ay tatanggapin pa rin yung bayad ng mga magsasaka at mag-i-issue doon sa tax declaration, nakalagay lahat yung pangalan nung nagbayad ng buwis doon sa lupain na yun. Parang ganun yung mangyayari. Walang duplicate. Walang nabanggit na duplicate. Nakalagay lang doon na may mga, nagbayad si Juan de la Cruz, magsasaka, nagbayad din si Domingo. Nakalagay doon sa tax declaration na sila yung mga nagbayad para doon sa lupa na yun. Ganun yung naging discussion last time. Pero mainam na rin. Kanya nga, bakit nag-usap na noon ng ganon, pero ang saktual na pangyayari ay hindi tinatanggap ng nitong assessor's office ng Gimba yung bayad ng mga magsasaka. Kaya dumulo yan sa kanyang meeting eh. Ayaw tanggapin, di ba? At dahil daw itong mga magsasaka na to, na-cancel na raw. Yung cancel ba term? Yung EP? At ang kinikilala na yun sa Domingo. Pero hindi daw kasi pwedeng i-cancel yun eh. Siguro partially canceled. Pero i-cancel siya yung EP, hindi yung EP pala, yung mismong Tax. mother title. Yung mother title ay partially canceled. Ang na-cancel before ay 'di ba yung tax declaration nila na ilipat din kay Domingo kasi may binayaran yung remaining. Tapos meron lang titulo. Tapos ngayon sa kabila nung may EP sila, hindi tinatanggap yung kanilang, ito ay galing sa mga magsasaka mismo, hindi tinatanggap yung kanilang bayad. Tapos nagulat sila na all of a sudden may nagbayad ng 2.9 million para dun sa the some parts nung lupain, no? Na hindi rin nila matutuklasan, di ba? Kung hindi critical yung kanilang mga assessment sa mga pangyayari sa mga paligid, no? Kasi kaya nga itong mga magsasaka na to, nung natuklasan nila yon, nakakala nila parang nag-die down ng issue. Nagsasalamin nagbayad na naman ng panibagong buwis. Edi, ayan, sumabog na naman yung issue. At lumabas na naman niya na parang na hindi ina-accept yung bayad ng mga gustong magbayad ng mga nakaposisyon dun sa lupa.
na supposedly sila talaga dapat yung nagmamay-ari. Di ba? Kasi may papel na yung iba eh. Oh, konti na lang yata yung hindi nakakakuha ng official na document din eh. Tapos, iba pang usapin yung nasa retention area na kiniklaim din na parang nasa 50 plus hectares. Yun. Sige. Okay. Oo. Sige, maraming salamat, Army. Sige, maraming salamat at happy weekend! Happy weekend. Kumusta training nyo dyan? Ito, nasa lunch na kami at nakakadalawa na kami session. Ang training pala na ito ay hatid ng San Miguel Corporation. Mm-hmm. So, parang na to, fifth fellowship training series ng fifth year ng journalism and media training series. Okay. In-organize ng Yes, oo. In cooperation sa SMCT. SMCT, yes. Mm-hmm. So, marami tayong mga kasamang mga taga-KBP dito pero walang nakadalo, no? Sayang from radyo natin San Jose. Pero yung iba nating mga kasamahan sa KBP nandito. At marami tayong mga nakilalang mga... Andyan din natin mga taga-NUJP no? Nakita ko si Miss Sonia. Yes, NUJP Nueva Ecija. Central Luzon to, Region 3, merong mga representatives from Tarlac, Aurora, Bulacan, no? Kaya marami-rami din ang attendees. I think nasa 100 people. Okay, sige. Salamat. Okay. Radyo natin.